programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ano ang binabalak gawin ni Moira para maisipan niyang magbabago na siya? Totoo kaya o isang palabas niya lang ito? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, pagkalipas ng ilang araw pagkatapos ng pagkamatay ni Don Pepe, ay inihahanda na ni Annalyn ang sarili niya sa muling pagbabalik niya sa Apex Hospital. Binigyan siya ng despedida ng mga kasamahan niya sa East Ridge para makapagpasalamat at makapagpaalam ng maayos sa mga naging kaibigan at kasamahan niya sa trabaho, lalong-lalo na kay Doc Lyndon na naging malapit sa kanya. Ikinakalungkot ni Doc Lyndon ang paglipat ni Annalyn sa Apex dahil hindi niya na ito makakasama pa. Sinabihan naman ni Annalyn si Doc Lyndon na pwede mo naman akong puntahan sa Apex kung gusto mo akong makita o kausapin. Hindi naman ako mag-a-abroad, lilipat lang ako ng hospital, Doc Lyndon. At nagtawanan silang dalawa. Ganon din si Regan at Harry, masaya sila para kay Annalyn. Kaya kinabukasan sa Apex, ito na ang araw ng pagbabalik ni Annalyn kaya naghanda si Giselle ng isang welcome back party kay Annalyn. Masayang masaya si Annalyn dahil sa wakas ay nakabalik na siya kung saan siya nagsimula sa pagiging doktor niya. At sobrang natuwa din ang mga kaibigan ni Annalyn sa muling pagbabalik niya sa Apex. Lahat ay nagpalakpakan ng sabihin ni Giselle na welcome back Doktora Annalyn Santos. Sabay yakap sa kanya ni Giselle dahil masayang masaya ito dahil nagbalik na sa kanila ang young genius doctor ng pamilya Tanyag. Nakangiti naman na yumakap din si Annalyn sa tita Giselle niya at pinasalamatan niya ito. Maya-maya ay nagsalita si Zoe at sinabihan niya si Annalyn na buti naman nandito ka na ulit at may kakampi na ako sa mga taong walang ginawa kundi pag-isipan ako ng hindi maganda dahil ang hirap kasi na wala akong kakapi dito at sabay niyakap niya si Annalyn na masaya at nakangiti. Habang nagsasalita si Zoe ay dumating naman si Justin para batiin si Annalyn sa kanyang pagbabalik. Nang biglang magparinig si Zoe nang sabihin niya na lalo na yung iba dyan, humahaba na yung sungay akala mo kung sino o sabihin na lang natin na like mother like daughter habang nakatingin si Zoe kila Giselle at Justin. Napatingin naman si Giselle kay Zoe dahil alam niya na para sa kanila ni Justin ang sinasabi ni Zoe. Hindi naman nagpatalo si Justin sa pagpaparinig ni Zoe kaya sinagot niya ito na totoo pala, sinasabi mo din na kriminal ka rin kagaya ng nanay mo? Ikinagalit ni Zoe at lalapitan niya sana si Justin pero pinigilan ni Annalyn si Zoe at sinabihan na tumigil na kayong dalawa. Nagbalik ako dito para maging masaya tayo tapos ganito mag-aaway kayo sa harapan ko. Sana ngayong nandito na ako ay magkaayos na kayong dalawa. Hindi gugustuhin ni Lolo Pepe na nakikita kayong laging nag-aaway. Kaya humingi naman ng pasensya si Justin kay Annalyn samantalang si Zoe hindi mawala ang inis niya kay Justin. Samantala kinabukasan bumalik si Irene sa East Ridge dahil may iba pa siyang planong gawin pagkatapos siyang mapagbigyan sa perang hiniram niya kay Carlos. Ang buong akala ni Carlos ay hindi na magpapakita si Irene dahil pinagbigyan niya na ito. Pero hindi papayag si Irene na hindi makaganti kay Carlos sa mga ginawa sa kanya noon at kailangan niyang sirain ang pagsasama ni Carlos at Lynette. Ikinagulat ni Carlos nang makita niya si Irene sa hallway ng East Ridge at ipinagtaka niya kung bakit nagpunta ulit si Irene samantalang nangako na ito sa kanya na hindi na siya magpapakita sa kanila o manggugulo kay Lynette. Ano ang kailangan ng babaeng ito? Nakita naman ni Irene si Carlos at nilapitan niya ito. Nakasimangot na naiinis si Carlos na tinanong si Irene kung anong ginagawa niya dito sa hospital. Sabi ni Irene na pumunta lang ako dito para magpatingin ako sa OB-GYN ko. Ipinagtaka naman ni Carlos kung bakit sa dami naman ng hospital dito sa Pilipinas ay dito pa talaga ang napili mo sa East Ridge. Sabi ni Irene na nandito yung OB-GYN kong doktor. Bawal ba ako magpa-check up dito? Sabi ni Carlos, kung ano man ang binabalak mo sa amin ni Lynette, hindi ka magtatagumpay dahil hindi ko papayagan na sirain mo ang relasyon namin dahil ako ang makakalaban mo. Tandaan mo yan. Napangiti naman si Irene. Ano ba ang sinasabi mo, Carlos? Ano ba ang ikinakakatakot mo? Wala akong gagawin sa inyo. Relax ka lang at umalis na si Irene. Naiwan naman si Carlos na napapaisip dahil malakas ang kutob niya na may binabalak si Irene dahil kilala niya ito.
Siya ang babaeng gagawin niya ang lahat, makuha lang niya ang gusto niya. Sa kabilang dako naman sa kulungan, umiiyak na nagmamakaawa na si Moira na ilabas na siya ng Bartolina dahil gutom na siya. Umiiyak na sumisigaw siya ng tulong dahil baka mamatay na siya. Maya-maya ay may naghulog ng tubig sa kanya. Buong akala ni Moira ay si Ninang ito. Si Shingai ang nagbigay sa kanya ng tubig na ipinagpasalamat naman ni Moira dahil kung sino pa yung nasaktan niya, siya pa yung tumutulong sa kanya. Pinakiusapan at nang makaawa si Moira kay Shingai, nakausapin niya si Warden na palabasin na siya sa Bartolina. Sabi ni Shingai na hindi naman ako kay Warden kumakapit kundi sa Panginoon Diyos, basta humingi ka lang ng kapatawaran sa kanya at ibibigay niya sa iyo lahat ng iyong kailangan. Napapaisip si Moira na tama nga siguro si Shingai na tanggapin na niya ang Diyos sa puso niya, ibigay ang tiwala niya para magbago siya nang sa ganun ay pakinggan ng Diyos ang kanyang hiling na makalabas na siya ng Bartolina. Kaya kinabukasan habang natutulog pa siya, hindi inaasahan ni Moira na makakalabas na siya ng Bartolina. Kaya nang makalabas ng Bartolina si Moira ay binago niya ang sarili niya na ipinagtaka naman ng mga kasamahan niya. Sa may hagdan, tahimik na nakaupo si Moira habang nagdarasal. Maya-maya ay nakita siya ni Ninang at nilapitan siya nito. Tinatanong niya si Moira kung ano na, dumating na ba yung perang inaantay mo sa sponsor mo? Tinapos muna ni Moira ang pagdadasal niya, sa kanya hinarap si Ninang, tumayo at sinabihan niya ito na hindi ko na itutuloy ang pagganti. Dahil nakapag-isip-isip na ako, ayoko na ng gulo, gusto ko nang baguhin ang sarili ko, mas gugustuhin ko magbagong buhay na ngayon, kaya nagbago na ako. Hindi naman makapaniwala si Ninang kay Moira kaya pinagtawanan niya ito. Sabi ni Ninang, ikaw ba yan Moira? Parang ihirap mong paniwalaan na nagbago ka na. Tigilan mo nga ako. Ano yung bago mong pakulo sa sarili mo? Naku, hindi yan uubra sa akin. Huwag mo ako niloloko Moira dahil kung sila nauuto mo, ibahin mo ako. At sabay nilayasan ni Ninang si Moira. Sa isip ni Moira na ito na ang plano niyang gagawin. Ang ipakita niya na nagbago na siya at kailangan maging malinis ang record niya sa loob nang sa ganun may pag-asa siyang makalabas ng kulungan, lalo nang wala na si Don Pepe. Napapangiti naman si Moira. Samantala sa Apex, simula na ng unang araw ni Annalyn at may isang pasyenteng dumating at dapat agad maoperahan dahil malala ang sakit niya. Ngunit dahil sa tulong ni Annalyn ay nakapagdesisyon ito na sundin ang payo ni Doc Luke sa kanya. Sa ER habang kinakausap ni Doc Luke si Carla ay napadaan si Annalyn at sinabihan niya si Annalyn na alam mo ba Doc na itong si Carla ay kinakabahan dahil magpapa-opera siya. Tanong naman ni Annalyn kay Doc Luke bakit siya natatakot at kung anong procedure ang gagawin sa kanya. Sabi ni Doc Luke na hindi naman serious case kaya lang mas maigi na maagapan na para hindi na lumala pa ang sakit niya na nararamdaman niya. Maya-maya ay lumapit si Annalyn sa pasyente na si Carla upang ipaliwanag sa kanya ang gagawin na operasyon at huwag kang mag-alala dahil lahat ng doktor ng Apex ay magagaling at mababait. Aalagaan ka nila ng maigi kaya wala kang dapat ikatakot. Ngumiti naman si Carla at sinabi niya na ang galing mo Doc, nawala ang kaba ko nung ipaniliwanag mo sa akin. Kaya nagpasalamat siya kay Doc Annalyn. Pagkatapos na makumbinsi ni Annalyn ang pasyente na si Carla ay umalis na ito. Sa hallway nasa lubong niya ang tatay Robert niya at masaya niya itong niyakap at binati siya ng tatay Robert niya na welcome back anak. Makakalaya na kaya si Moira sa plano niyang pagbabago? Ano ang gagawin ni Irene sa buhay ni Lynette at Carlos? Magiging maayos kaya ang pagsasama nila Annalyn, Zoe at Justin sa Apex? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitaw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.